Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba isinuko ni Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng Bulacan ng DPWH? Bakit niya sinuko ang kanyang tatlong luxury cars? Dalawa dito ay nagkahalaga ng 30 to 40 million. Yun yung mga Lamborghini at Ferrari. At isa dito ang GMC na may halagang 12 million. Lahat-lahat yan ay halos umabot ng 100 million pesos. At bakit niya sinuko sa Independent Infrastructure Commission ni PBBM? Bakit nga ba sinuko? Dahil sa kung isusuko mo yan, pati na yung mga ninakaw mo, isuli mo, ay pwede kang maging, ayon kay Remulla, pwede kang maging state witness at pwede kang makaabil ng proteksyon ng gobyerno. Kaya ayon kay Ping Lacson ay mataas ang probability na totoo ang sinasabi ni Hernandez at ganun din ang sabi ni Mayor Magalong. Kaya eto na, panoorin natin tong nangyaring turnover ng mga sasakyan ni Bryce Hernandez kahapon lamang to, mga kababayan. Nag-tell all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinuko rin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph. Joseph? Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila, nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. Okay, so sa oras na ito ay naisuli na. Isa yung Ferrari at isa yung Lamborghini. Talagang mga yun, high-end na mga sports car, supercars ang tawag doon eh. At may halagang 30 plus to 40 million ang bawat isa noon. So 80 plus 12, nasa 92 million. Malapit sa 100 million lahat itong mga sasakyan. At hindi lang yan, meron pang mga bank account dyan si Hernandez na malaki ang deposito. Kaya nga, milyonaryo to eh. Ngayon ay ganun talaga kapag district engineer, di ba? Lalo na sa Bulacan na nandyan yung napakaraming ghost project ng DPWH. Ngayon, delikado ang buhay ngayon ni Bryce dahil nga meron siyang ibinunyag sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure ni PBBM. Meron siyang ibinunyag dyan ng mga bagong pangalan. Hindi pa niya nasabi sa Blue Ribbon Committee. Mga senador pa rin yun, kaya delikado si Bryce dyan. Kaya palagay ko at sure ako na pasok na ito siya sa pagiging state witness at makaabil na siya ng proteksyon ng isang state witness, proteksyon ng gobyerno. Kaya ito ang maganda kapag ikay state witness, sabihin mo lahat, hindi kagaya sa mga diskaya na naka-time frame Naka-time frame lang yung mga sinasabi nila. 2012 to 2016, hindi nila sinabi kung sino ang kanilang kasabwat sa DPWH. 2016, panahon ni Digong to 2021, hindi rin nila sinabi. Nag-umpisa sila sa kanilang revelasyon, 2022 na eh. At hanggang 2025. So nasaan na yung 2012 to 2021? Nasaan na yun? Sino ang mga tao doon? Kaya yun ang pinagtakpan ng mga diskaya. Kaya hindi sila pwedeng maging state witness. At isa pa,
bakit ba si Marcoleta ay gusto talaga maging state witness ang mga ito? Hindi natin alam, di ba? Baka may sila, usapan na pag magiging state witness ay merong pang snacks, di ba? May pang snacks lang si Marcoleta. At hindi lang yan, pangalawang teorya diyan ay pag naging state witness na yan ay babaliktad na yan sa testimonya Ang ipagtuturo niyan ay mga mga kabinete na ni PBBM, ang ipagtuturo niyan kasama si PBBM. Kaya yun ang nakadelikado sa mga Diskaya dahil merong nagdidikta. Merong nagdidikta sa kanilang mga testimonya. Hulaan nyo kung sino mga kababayan. Kung mahulaan nyo ay maganda, wala namang masama sa hula, di ba? Hula lang naman. Alright, so ito na nga. Kahit si Magalong, believe kay Hernandez, tell all daw, tell all, sabi ni Sir Magalong. Okay, balik tayo sa video courtesy ng GMA 24 Oras. He would like to cooperate to turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang Ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Ayan, yan yung maganda dahil nga walang tinatakpan Ang mga Diskaya meron talagang tinatakpan sa 2016 Alam nyo ba kung sino yon sa 2016? Diba? Hanggang 2021. Pinagtakpan nila yon. Kaya kung hindi nila banggitin kung sino yung mga kakontsaba nila noon sa 2016 to 2021 na mga politiko, lalo na yung kanilang padrino, diba? Ay talagang hindi pwedeng maging state witness. Hindi kagaya ni Bryce Hernandez. Sinasabi niya lahat alam niya ang nalalaman niya lahat. Sinasabi niya kasi gusto nga niyang maging state witness na para at least mayroon siyang immunity sa kaso, di ba? Kaya okay na rin ito. At least mayroong isang nagsasabi ng totoo. At yung Ferrari 58 million pala, mali ako. Sabi ko kanina 30 to 40. 58 million, halos 60 million pesos ang Ferrari. Ang Lamborghini, ang medyo mura, nasa 40. So ano na lahat? 90,000 na yung dalawa pa plus yung GMC 12 million. So nasa 102 million pesos lahat ng tatlong sasakyan. Kaya tama pala yung pamagat ko na 100 million worth na sasakyan sinuli ni Bryce mismo sa ICI or sa Independent Commission for Infrastructure na tinatag ni PBBM para lamang gagawa ng itong sariling investigasyon. Parang diba, yung magsasarili ka sa pag-investigasyon, sa pag-investigate kasi sa Senado o Congress ay magkakaibigan mahirap doon, walang mag-imbestiga doon, si Lacson lang, kaya lang halos lahat kahit katabi niya kasama. Kaya atin na lang abangan mga kababayan ang susunod na ibulaga, pampasabog, pambulaga na mga revelasyon muli ni Bryce Hernandez kasi talagang isasiwalat niya lahat na. Kasi rekomendado na ito sa DOJ na magiging state witness. Hindi pa nasabi na opisyal na state witness yan, pero ako sinabi ko na. Kasi may rekomendasyon na galing kina Magalong
na credible witness itong si Bryce Hernandez. At nagkipag-cooperate. At isa pa, sinuli niya lahat ng ninakaw niya, di ba? Mga diskaya, sinuli kaya yon? Abangan natin kung isusuli ng mga diskaya yung 40 ka luxury cars nila na walang papeles sa custom. Okay, so tapusin na natin ng video courtesy ng GMA 24 oras. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating it to be a possible? Ay, hindi namin iniisip yun. Yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yun. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Grabe talaga mga kababayan, no? Kapag pala ninakaw mo lang na pera at hindi talaga pinagpaguran mo, ay meron talagang gaba, no? Merong karma, merong consequences. At mawawala sa iyo lahat sa isang iglap at nakakahiya pa. Dahil sa nakikita ka ng buong Pilipinas eh. Nasa telebisyon ka eh, nasa live ka palagi, nasa YouTube, nasa Facebook. Kaya artista na yan, di ba mga kababayan? Pwede nang artista eh. Kaya nga lang, tingnan nyo yung mukha ni Sara Diskaya, di ba? Naging ano na eh, tambis na eh, namumula na sa kahihiya, nahihiya na eh. Kaya yun ang dapat inisip nila. Dapat hindi nila ginawa yung hindi tama. Alam nila na hindi tama eh. Tapos nagipagkuntsaba pa sila. Kaya ito talaga yung ending. Kapag meron kang ginawang masama, masama din ang ending mo. Ano sa palagay niyo mga kababayan dito kay Bryce Hernandez? Ito na ba ang bomba na sasabog sa Senado at Kongreso? Paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi naman updated tayo sa mga upload at malaking tulong na rin para sa mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.